Ox na ox para sa kanila ang corporatization, pero sabi ng ilang sektor, walang kaibahan sa privatization o pagsasapribado ng mga ospital ang gagawin ng ating gobyerno. Ang sinasabi nga natin dito, doon sa disenyo ng corporatization law, ibig sabihin nito, tatakbo siya based doon sa kanyang kakayahan ng kumita. So wala rin siyang pinagkaiba actually sa isang ospital na under mismo direkta sa private sector. Ang privatisasyon, dahil sa pangalan na lamang, may mga investment yan, no, ng private sector. Siyempre, kung ikaw may investment, ang mga nasa sa isip mo, dapat tutubo yung investments mo. Meron ng corporatization, dinagdagan pa ng privatization. I am confused. Nalilito na ako. Ang pagpapalakad na isang pamahalaan na isang mayroong public na tinatawag na service at meron silang proprietary na duty. Yung public na nakikita natin mga ospital na pampubliko, yung mga yan, directly under the Department of Health. For that reason, directed yung activity nila, supervise sila, at ang pinaka-importante, yung pondo nila nanggagaling sa pamahalaan. As distinguished from proprietary, sinasabi nga nila, narinig ko, ang isang congressman na nagtutulak niya, sabi niya, para lang yung ginawang government-owned and controlled corporation. Pag ginawa mo yan na parang ganun, meron na yung board. At dahil may board na yan, ang magiging ano ba ang kanilang mga tungkulin? Gusto ba lang kumita? Kung maging profit-generating na ang kanilang direksyon, magiging mabigat para doon sa kumukuha ng health service. Pag privatization, lumalabas na parang yung hospital or patakbo ng hospital ay binibigay na sa isang pribadong entity o mamamayan. Naniniwala naman ang Health Department na sa corporatization mas mapapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa ating bansa. Ang interest ng ating gobyerno is mapaayos natin itong ating mga health facilities. Yung 40% na mahihirap natin kababayan, magkakaroon na sila ng ospital na pwede silang gamutin in a modern and advanced way. Titingnan natin kung anong parte doon ang papasukan ng private sector.